Sa bawat oras na lumilipas at bawat araw na dumarating, lagi kong paalala sa sarili na hindi na mauulit ang mga sandaling ito. Kaya mahalaga sa akin ang oras dahil dito nabubuo ang mga pangarap. Dito humuhubog ang pagbabago at dito ko pinipiling maging mas mabuting tao kaysa kahapon. Ang bawat araw ay regalo at ang oras ang puhunan. Kaya habang may pagkakataon pa, gagawin ko ang tama, ipagpapatuloy ko ang laban at sisiguraduhin kong bawat oras at bawat araw may saysay, may direksyon at may patutunguhan. Eto na yung plywood namin. Sa akin yan, Odeng? Oo. Tol, good morning. Dito lang natin baba. Dalawang marine plywood tsaka yan sa ibabaw. Sa akin yan. Tsaka black screw, ito. Okay. Akin din yan, Tol. Ayan, thank you. Okay, buhat. Kaya box na ilalagay ito? Sandal mo lang. Anong bahala ka na kaya? Puro XL na lang to. XL, XL, large. Bigati sila t-shirt. Pre, bigyan kayo t-shirt. Pamasko ko na sa inyo yan, ha? O, XL yan, tsaka large. Hati na lang kayo. Thank you. Ito, nilipat ni Kuya Bong dito kasi mainit doon. Lumipat kami dito sa... Habang binubuo namin ang ceiling ng puting van, hindi lang materyales ang inaangat namin, pati ang pangarap. Bawat sukat, bawat tornilyo at bawat panel na kinakabit ay paalala na kahit gaano kasimple ang simula, pwedeng maging maganda kapag pinagsikapan. Ang ceiling na ito ay hindi lang takip sa taas. Simbolo ito ng pag-angat, ng pagtitiyaga at ng pagpapakitang kayang-kaya kong buuin ang mga bagay na minsang iniisip ng iba na imposible. Sa puting van, bawat piyesa ay progreso at bawat progreso ay panibagong lakas para ipagpatuloy ang laban. At kinabukasan, maghahanap naman ako ng foam para ilalagay dun sa mga gilid ng van. Tawid lang sa subdivision namin itong pinuntahan kong subdivision. Take note mga kadenggalista, hindi na ako nag-helmet kasi malapit lang ito. Pero hindi dahilan ng hindi pagsusot ng helmet kapag ka nagbumotor kayo para safe na rin ang inyong biyahe. Okay, nakita ko na. Ate, kayo pikausap ko? Anong klase yung mga foam nyo? Saan po? Wait lang ate. Ito na, may nakuha na ako na sa side ng van. Ito. Okay. Pwede na siguro yan. Dalawang gilid lang naman lalagyan ko. At ito nga, napakadami palang foam ni Ate Lalin dito sa kanila. Ito yung kailangan ko para doon sa higaan. Meron pala sila rito. Ang bigay mo sa akin dito, Ate Lalin. Sama kita sa video? Ha? Sama kita? Oo, si Ate Lalin, 2,800. Bodega pala tong kanila, napakadami. Nakita ko lang sa online eh. Malapit lang ako sa Amparo. Amparo ka? Oo. Ito, kasama ka na sa van ko na ginagawa. Ayan, ito sakto to. Anong size nito? 4? 60 by 75 Hindi. 4 inches. Ilan? 4 inches? Pwede na to, 4 inches. May kakilala ka nagtatahi. Para dun sa pin. Oo. Madami si ate. Bali, ano yung binili ko sa'yo? Ganitong sukat? Opo, ganito. Panglagay natin sa gilid lang naman yan eh. Okay. Ayan. Dami pala rito sa kanila. Ano mga kadalasan binibili dito? Mga ito pang upholstery. Ito pang Pang upholstery. Ito naman panghigaan talaga to, naka-size. May size ka ba nito? Mayroon, kaya lang po sir, Ito. Yan naman, ay ibang price iba yan. mga brand kasi good na yan eh. Ito makapal. Kasi 6 inches yan. Yan, nasa yan, 6'5". Ang kailangan ko kasi 6 feet. Tapos, ganyan lang. Dalawang ganun na 6 feet. At dito nga, nagkasundo kami ni ate na 1,000 pesos ang ibibigay niya sa aking presyo para dito sa foam na kinuha ko. At pagdating ko sa bahay, binisita ko muna ang aking uwak na si Wak. Wak! Hello! Wak! Ha? Hello, Wak! Ha? Kamusta ka na, Wak? Oh, good boy. Good morning, Wak. Hindi man tao, pero totoo ang presensya niya. Si Uwak. Tahimik, matapang at laging nariyan kahit walang ibang nakakapansin. Sa bawat araw na dumaraan, siya ang paalala na minsan ang tunay na kasama ay yung hindi nang iiwan, hindi nagyayabang at hindi nang hihila pababa. Si Uwak, simple lang, pero may tapang, may loyalty. Habang abala ko sa pagbuo ng mga pangarap, nandyan siya, nagbabantay,
nakamasid, nakasuporta sa sariling paraan. At minsan, mapapaisip ka, kung ang isang maliit na alaga kayang magpakita ng tunay na katapatan, bakit yung ibang tao hindi? Kaya si Uwak, hindi lang alaga. Simbolo siya ng tatag, ng loyalty, at ng katahimikang nagbibigay lakas sa gitna ng ingay ng mundo. Buhatin siya sili. May sili pa dito pula. Ayan. Wak ah. Sili. Favorite ni Wak to di ba? Oo. Sausaw mo muna sa tubig. Okay. Ito na yung flooring. Hindi pa natin ay kakabit. Tapos yung aircon kasi nito, makalat pa to. Ipapatanggal na natin tong likod na aircon. Tapos yung harap na lang, pabaklasin pa natin harap. May drawer ako dito. Yan. At ito na ang itsura niya. Maglalagay tayo ng foam muna. Ibaba ko muna tong marine plywood. Tapos ito na yung ceiling. Ganda na, no? Okay. Iniisip ko anong gagawin natin. Lagay lang siguro ako ng foam sa mga side. Yun lang. Pwede na yan. Ganda, no? Linis na ng kisame. Ang gagawin natin ngayon ay lilinisin ko muna yung mga kalat natin kahapon. Pagkasama-samahin ko muna para ayan, tulad na itong mga tornilyo. Pagkasamahin ko muna ito. Tanggalin mo natin yung kalat. Mga tornilyo tayo. At sinimulan ko na maglagay ng foam dito sa mga gilid ng ating van. At paunti-unting sumisilip ang ating mga kaibigan para bisitahin itong si Linog. Alam ko na excited sila kung anong kalalabasan nitong ating van. Gayon din naman ako dahil sobrang excited din ako sa aking ginagawa. Para saan yan, pre? Para hindi mainit? Oo, sound deadening. At pagkatapos ko mailagay yung mga foam sa gilid ng van, sinunod ko naman itong sound deadening. Ito na yung sound deadening na ilagay ko na. Tapos lalagyan ko pa dito. Yan, siguro hanggang dyan lang. Tapos ito lalagyan natin ng panel H-clip. Bibili ako sa Wilcon mamaya. And ito, okay na. Ayan. Yung tambol. Ayan. Itong patungan ko lang ng sobrang sound deadening. At sa sumunod na araw ulit, nasira naman itong aking barena. Kaya ang sunod kong ginawa, sinukatan ko muna itong plywood na gagawin nating subfloor para dito sa van. Kinuha ko nga pala yung carpet nitong van at ginawa kong template para masukatan ng maayos. Hindi ako professional sa larangan na ito. Sadyang mahilig lang talaga ako magkalikot at mag-explore ng mga bagay-bagay. Okay, tapos ko na ihulma yung plywood. Ngayon naman, i-screw ko na to para dito natin papakapitin yung plywood. Hindi ko muna na i-screw to kasi nasira yung barena ko. Ito. Ngayon nanghiram ako ng barena kay Kuya Francis. Okay, simulan natin. Pakita ka doon, no, Carlo? Vlog yan. Pagkatapos ko malatagan ng mga kahoy at sound deadening ang flooring, isusunod na nating ilalagay itong plywood. Si Kuya Jun nga pala ang kasama ko dito sa video o mas kilalang Tatay Jun. Siya yung tumulong sa akin dito magbuhat ng plywood. Paminsan-minsan sinisilip niya ako dito at minsan naman ay tinutulungan niya ako. Siya din pala yung nagwawalis palagi dito sa paligid ng van pag may mga basura tuwing umaga. Siya na rin pala ang nagsisilbing bantay ng mga sasakyan ko. Napakalaking pasasalamat ko rito kay Kuya Jun dahil araw-araw nagwawalis yan. Bago pa lang sumikat ang araw ay winawalis siya ng itong kalsada para matanggal yung mga dumi, lalo na yung mga pakong hinahagis ng mga masamang elemento.
At kasama ko si Kuya Jun, oh. Si Kuya Jun, taga-alalay ko. Unti na lang at matapos na natin. Tornilyoan na natin tong harapan. Ang likod naka-tornilyo na. Yung gitna na lang. Tapos ihiwa. Maglalagari pa ako ng sa harapan. Sa bawat tornilyong hinihigpitan, may kwento. Hindi lang ito van. Ito ay pangarap na dahan-dahang binubuo araw-araw. Hakbang-hakbang kahit minsan pagod na ang katawan at mabigat na ang mundo. Pero sa puting van, may isang bagay na hindi bumibigay. Determinasyon. Kahit bulok sa simula, kahit minamaliit ng iba, piniling buhayin, piniling ayusin, piniling pagandahin. Dahil dito, sa simpleng proyektong ito, natutunan ko na walang luma para sa taong marunong mangarap at walang mahirap para sa taong handang magsimula. Ito ang puting van at habang binubuo ko ito, mas lalo kong binubuo ang sarili ko. Ito ang laban, ito ang progreso at hindi ako titigil hanggang maging obra ang dating lumang van. Okay, nagpa-deliver ako ng manginasal kasi di pa ako nagla-lunch. Alas 2 na pala. At konti na lang yung gagawin natin. Ito na lang, ipuhulma ko na lang to. Tapos okay na ako. Yan. Tapos ito. Yun, no? Tapos okay na. Kakain muna tayo. Sarap. Ito. Subukan natin dito kumain. Dito na tayo kakain sa ating camper van. Hindi pa ako tapos pero konti na lang. At matatapos na ako. Para bukas, ang kakabit ko lang bukas ay yung flooring. Ito na yon. Unang kain ko sa loob ng puting van. Simple lang. Isang pagkain, isang upuan, at isang lumang espasyong unti-unti kong binibigyang buhay. Pero para sa akin, hindi lang ito pagkain. Ito ay patunay na kahit gaano kababa ang simula, may araw na maramdaman mong, ito na, umaangat na tayo. Tahimik sa loob, pero malakas ang tibok ng puso. Kasi, bawat subo, paalala na lahat ng pagod, alikabok at kalawang na hinarap ko, may patutunguhan pala. Dito sa puting van, nagsimula akong mangarap at dito rin, unti-unti ko na itong nalalasahan. Mga ilang araw na gumawa ako dito sa camper van. Hindi na ako nananghalian, nag-diet ako. Tapos kumakain ako, dinner na. Pag almusal kasi, kumakain ako ng marami. Sulit yung pagod, tsaka yung oras na ginugol ko rito. Kasi sariling build ko to. Okay, huling tornilyo na ikakabit natin. At tapos na tayo. Iyan. At natapos din. Tapos na natin yung tapos na natin yung flooring, ceiling. Magdidikit na lang tayo dyan. Okay. Okay, Jun, kamusta? Okay na yung super professional nating gawa. Okay. Tapos yung mga silok-sulok dito, lalagyan natin ng yung spray foam. Para pag spray dyan, tas lumulobo yun, aangat. Lumulobo ba yun? Opo. Ayan. Maganda, Malalagyan yung yung mga sulok. Opo. Okay, good morning sa inyo mga kuya at mga ate at mga ka-odeng. Sisimulan natin maglagay ng vinyl flooring dito sa ating camper van at galing yan sa Hornitex Philippines at ang ilalagay natin ang 3.0 PVC floor tile premium selection made in Korea. Okay, ito yung ilalagay nating flooring dito sa ating camper van. At syempre, itong nakalagay sa ating na ceiling ay galing din yan sa Hornitex Philippines. Made in Taiwan naman to. Okay. At yan ay, ito yon. Ito. Optima PVC panel made in Taiwan. Okay. Made in Taiwan yung nakalagay sa kisame natin. At ito namang sa flooring ay made in Korea. Ito itsura niyan. Yung ating flooring na ilalagay. Ito, yung flooring na ilalagay natin. Ganda.
Okay. Para siyang ano, paluchina. Di ba? Okay, syempre. From Hornitex Philippines din to. Ganda oh. Okay, start na tayo. Lilinisin ko muna. Alam nyo, bumili ako ng adhesive doon sa Lagro. Ngayon, pagbukas ko nung naka-open na siya. Ayan oh, laki ng bawas oh. Daya. Ultra bond. Binili ko. Hindi pa ako nakakapagdikit ha. Ayan oh. Nakabukas siya oh. Dito ko siya binili sa ano eh. Sa HG Home Depot Tile Center. Ayan o, 450 ang bili ko. Pag open ko, naka ano na siya, halatang ano na oh, halatang gamit na. Sobrang, ay, nilipad yung resibo. Sobrang gamit na, hindi ko pa na, ano to eh. Hindi pa ako nakakapagdikit. Ayan o, baka sabihin niya nagdikit na ako. Wala pa akong dinidikit. Wala pa. Tapos nakabukas na yung pandikit. Daya no, di man lang sinabi na naka-open na. Sobrang ano, nakaka-disappoint. Hindi pa tayo nakakapagdikit. Tapos laki na ng bawas. Dami na. Naka-open. Ewan ko ha, kung nagkamali lang siguro ng bigay sa akin or what, or bakit naka-open. Putas na siya eh. Ito nga oh, yung binili ko na pandikit ay nakabukas na. Ito yung brand. Nakadikit. May testigo ko si Kuya Jun. Kasi hindi pa ako nakakapagdikit eh no. At nakabukas na yung pandikit. Anyway, okay lang yan at sila naman magdadala niyan at hindi tayo. So didikit muna natin to. Yan. Talagang ganun. Super professional. Super professional to Kuya Jun. Nasa kalagitnaan na ako. Kalahati na ang nakakabit ko na vinyl flooring. At habang pinapantay ko ang bawat piraso, napangiti ako. Kasi hindi lang sahig ang inaayos ko, kundi direksyon ng pangarap ko. Bawat linya na tumatama, bawat tapak na dumidikit, paalala na walang proyekto ang madaling matapos. Pero lahat ng sinimulan, may dulo. At ngayon, ramdam ko na ang pag-abot, malayo pa. Oo, pero tignan mo, nandito na ako sa kalahati. Ibig sabihin, kaya ko nang tapusin. Sa puting van, iba ang pakiramdam ng progreso. Tahimik, pero malakas. Mabagal, pero sigurado. At habang kumakapit ang flooring, mas kumakapit ako sa pangarap na ito. At ito ay kinakat ko ng cutter yung mga gilid. Napaka hirap. Honestly mga kuya at mga ate, hindi ako professional sa ganitong larangan. Sadyang mahilig lang talaga ako mag-explore, magkalikalikot. Kahit na hindi ko alam yung isang bagay, pinag-aaralan ko paano gawin. Pinagpupuyatan ko kung paano sila ginagawa. Nanonood ako sa mga YouTube University, Facebook University para matapos ko or magampanan ko ng maayos, so, 'di ba? Tingnan niyo. Naikat ko siya ng maayos, 'di ba? Linis, no? Sakong-sakto. Tapos ngayon, ikakat ko naman yung dito. Sakay na sa van ni Kuya Ode, di niya ikwento, tawa, dali ang puting van. Dahanan sa gitna ng daan, ka maliligaw kailanman. Shoutout sa Amparo LM! Tsaka sa Amparo Junior High, tsaka sa Senior. Of course. Na? Okay. Konti na lang at nakapag-flooring na ako. May video na oh. At ayun oh, habang gumagawa kami kahapon dito, may narinig si Pearl. Ano narinig mo? Pangit. May sumisigaw ng pangit, no? Ayan, bata pa nakarinig, no? Anong lalaki o babae? Lalaki. Lalaki may sumisigaw. Siguro mas pangit yung sumisigaw, no?
Ayun. Naririnig ko na yan before. May mga sumisigaw na kung ano-ano. Hindi ko pinapansin kasi nga baka guni-guni ko lang. Pero ito yung bata na nakarinig ng pangit na sumisigaw. Siguro nakawawa naman yung sumisigaw na yun, no? Siguro pangit talaga siya. Lagi ko narinig basta nandito ako sa labas. May ginagawa ako. May sumisigaw ng kung ano-ano. Parang nagpapapansin. Siguro mga hanging ano yun. Yung mga hangin na papansin. Mga ganun. Nagpapansin. Kaya hindi ko pinapansin. Kasi baka mamaya mga ano yun eh. Maligno. Kaya mga engkanto. Diba? Kaya ikaw huwag mong papansinin kung may ganun. Baka mamaya engkanto yun. Yeah. Oo. Kaya matatapos na ako dito. Mga gilid-gilid na lang yung ilalagay ko. Tapos okay na. Ayan, okay. Kaunti na lang. At matatapos na ang ating sa puting pan. Sa bawat pag-angat mo, tandaan mo to. May mga tao talagang hindi masaya sa progreso ng iba. Yung tipong imbes na magsikap, mas inuuna ang pagpapapansin. Mas inuuna ang ingay kaysa gawa. Pero ako, hindi ako para sa drama. Hindi ako para sa ingay, nandito ako para sa trabaho, para sa pangarap, para sa direksyong mas mataas kaysa sa opinyon nila. Kasi, ang totoo, kapag nagsisimula kang umasenso, doon nagsisilabasan ang mga mata na ayaw kang makita sa taas. At kapag hindi nila kayang sabayan ang sipag mo, papansin ang sandata nila. Pero baliwala lahat yan, dahil ang tunay na malakas, hindi yung maingay. Ang tunay na malakas, yung tuloy-tuloy kahit may kumukontra. Yung nananahimik pero umaangat. Yung hindi nagpapaapekto kasi alam niyang ang tagumpay hindi para sa nangingialam, kundi para sa nagsusumikap. Wow, ang sarap nito. Yoko na nga! Ito yung second time na kakain tayo dito sa ating camper van. Shout out kay ano? May bisita tayo. Shout out kay Ellie, kay Chloe, kay Pearl, kay Mama Mary, kay Cyrus, kay Jean, kay William, kay Shaira, kay Leona, kay Cyril, kay Sean Mike, kay Kobe, kay Raymond, kay Kuya Joshua, Adrian, at saka si Howard, si Sir Arnel, si Teacher Amy, Ano? at saka si Howard, dito si Howard, no? Si Ma'am Franz, si Ma'am Marisa, si Ma'am Rowena, si Manaay Rowena. Ma'am Vienna, my favorite teacher in the world. Woo! Peace out. Pew! Shout out din kay kay Pepe San at kay Jen Animation. Kay Von Animation tsaka si Kia.